Bakit malungkot yatang energetic na online seller kong kaibigan? Nilingan ni Monet ang kaibigan at kasama sa apartment na si Cheche na lumapit sa kanya. Kailangan ko ng dagdag trabaho ngayon. Hindi sapat ang kinikita ko sa online selling eh. Ang tumal ng benta ko sa rejuvenating set. Ngumunguya siya habang nakatutok ang mga mata sa hawak na cellphone. Susunod na buwan, magpapadala ulit ako kay nanay. Yung kita ko rito, sapat lang pambayad sa mahal na renta. Patuloy niya. Tama ka, ang mahal-mahal ng renta dito. Halos magkalapit naman tayo ng mukha sa liit. Sang-ayon ng kaibigan. Para na rin akong vampira sa night shift ko sa call center. May isang buwan na akong panggabi. Kung hindi lang sa night differential, matagal na ako nagpapapalit ng schedule sa TL namin. Dugtong pa ni Cheche. Sabay pa silang napabuntong hininga. Ibinaba ni Monet ang cellphone. Hindi ako pwedeng hindi magpadala. Kailangan mabawi ni tatay ang lupang sakahan namin. Patuloy niya. Hayaan mo, kapag may nahanap o nalaman akong sideline, ipapaalam ko kaagad sa'yo. Paninigurado ng kaibigan na naghahanda sa pagpasok. Tumango naman siya. Mauna na ako Paalam nito. Sige, ingat ka. Maliit na kumaway si Monet dito. Mula sa probinsya ay pareho silang lumuwas ng kaibigan sa Maynila. Nangarap silang kahit papaano ay maiahon ang kani-kanilang pamilya at naniniwala siyang may magandang oportunidad na naghihintay sa kanila. Muli niyang hinawakan ng cellphone nang tumunog iyon. Hello, Monet! Oh, Cheche! May nakalimutan ka? Hindi, wala. Nakita mo ba yung pinasa ko sa cellphone mo? Bilis, tingnan mo! Pagmamadali sa kanya nito. Mapagkakitaan ba yan? Oo, galing yan sa kasamaan ko sa kumpanya. Basahin mo na lang. Instruksyon nito sa kanya. Nakakunot doong ibinaba ni Monet ang cellphone nang mawala sa kabilang linya ang kaibigan. Agad niyang tiningnan ang tinutukoy nito. The Billionaire's Contest Wife, searching for Mrs. Cervantes? Marahang basa niya sa poster na naroon sa post. Mabilis siyang nag-scroll. Matulin din na gumala ang mga mata. Naroon ang mga komento ng mga babae na sasali sa contest. Nagmamadali siyang tumayo. Itinapat sa tenga ang cellphone. Cheche! Totoo ba yun? Baka naman prank lang yun Totoo yan, Monet. Sino namang matinong magpapahanap ng isang asawa sa pamamagitan ng contest? Sarkastikong sunod niya. Di si Mr. Antonio Cervantes III. Sagot ni Cheche. Nasisiraan na ba siya? Ganun na ba siya katanda at kawalang tiwala sa sarili para maghanap ng asawa? Ano ka ba? Ganito yon. Si Mr. Cervantes ay isang bilyonaryo. Hindi pa naman siya uugod-ugod, no? 2 taon lang ang agwat ng edad ninyo. Minsan na rin kasi siyang ma-feature sa isang business at finance magazine. Maliwanag ni Cheche kaharap ang isang computer at nagbabasa. Ang totoo, parang hindi mo na kailangan ng premyo dahil mukhang naka-jackpot ka na kay Mr. Cervantes. Teka, awat niya. Paano sumali? May address ng lugar kung saan magkakaroon ng audition sa isang kilalang studio. Iti-text ko sa yung address. Sige, paghahandaan ko yan. Mas interesado siya sa magiging premyo kaysa makita ang bilyonaryong yun. Sandali, ikaw ba? Hindi ka sasali? Tanong niya rito. Tumaltak ang kaibigan. Anong alam ko sa pagiging asawa? Napahinto si Monet. Hindi ko alam kung paano maging asawa. Kaya ko sinabi sa iyo to dahil alam ko na kailangan mo ng pera. Alamin mo ang trabaho ng pagiging asawa ni Mr. Antonio Cervantes III. Siguradong may kapalit na malaking pera ang pagiging asawa niya. Sunod-sunod na sabi ng kaibigan. Huminga siya ng malalim bago matapang na itinitig ang mga mata sa kung saan. Tama ka. Kaya ko naman siguro maging asawa. Magluluto at pagsisilbihan ko lang ang bilyonaryong yun. Sasali ako. Desisyon niya. Galingan mo at marami sa mga kasamahan ko ang sasali. Hindi sila magpapatalo. Literal na magiging mahaba ang pila para maging asawa ni Mr. Cervantes. Pero unang 20 contestants lang ang makukuha. Gets ko. Sige, salamat. Kapag ako nanalo, hindi ka mawawalan. Narinig niya ang pagtawa nito. Nang maibaba ang cellphone ay mabilis na nagtungo si Monet sa harap ng salamin. Aaminin niya, hindi naman siya ganun kaganda pero hindi yon ang mahalaga. Ang kailangan niya lang ay mapansin nang sa ganun ay may pag-asa siyang manalo.
Nagmamadali siyang naghalungkat ng damit. Hindi pa man tumitilaok ang manok, dapat ay nakapila na siya. Pagod at inaantok na naglalakad si Cheche papasok sa apartment. Nang may makasalubong itong nagmamadali. "Sandali! Sino ka?" Nang hawakan sa braso at iharap ay nagulat pa ito. "Monet?" Alangang ngumiti ang dalaga. "Saan ka pupunta? At bakit ganyan ang itsura mo?" Inayos ni Monet ang kulot na buhok. "Sa contest." "Sa contest?" Sinilip ng kaibigan ng suot na relo. "Pero 3:00 pa lang." Inalis niya ang kamay nito. "Kailangan kong mauna sa pila." Tumango naman si Cheche bago sinilip ang kanyang muka. "Sobra-sobra naman yata ang make-up mo." Hindi niya maipaliwanag ang mukha nito habang pinagmamasdan siya. "Baka kasi mahulas agad kaya kinapalan ko na. Siya nga pala, may iba ka pa bang update sa contest?" "Well, ang sabi ng organizer, trabaho lang talagang pagiging asawa ni Mr. Cervantes. In short, aakto ka lang na parang isang artista." Maganda ang naging ngiti ni Monet. Sa mga naririnig ay mas nagugustuhan niya ang sasalihang paligsahan. "Isa pa?" Pahabol ni Cheche. "Ano pa?" Sabik niyang tanong. "May monthly sahod." Mas lalong lumawak ang kanyang ngiti. "Kompleto sa benefits hanggang death insure." Hindi na niya pinatapos ang sasabihin nito. "Kailangan ko nang umalis at kailangan ako ang nasa una ng pila." "Manong!" Pinanood ni Cheche ang kaibigan na habulin ng dumadaan na tricycle. Naiwan itong nakangiti. Sakay sa likod ng tricycle si Monet at halos liparin ang buhok niya sa bilis magmaneho ng driver dahil sa pakiusap niya. Nang makababa ay natanaw na niya ang mga grupo ng mga babae bago nahagip ng tingin ang pagbukas ng entrada ng studio. Wala siyang sinayang na segundo. Walang lingon niyang tinakbo yun. Nakahinga lang siya nang makarating sa unahan. "Naunahan tayo!" Narinig niyang bulong ng dismayadong mga babae sa likod. May ngiti siya nang lingunin ang mga ito. "Ganun talaga pag early bird." Humihikab pa ang gwardya nang lumabas mula sa entrada. Napailing na lang ito nang makita ang mga babaeng nakapila. Hanggang sa may ilabas na mga papel ng numero. Huminto ito sa tapat ng dalaga. Inabot ang kauna-unahang papel. Napapikit si Monet at napatingala matapos idikit yon sa damit. "Thank you, Lord." Huminga siya ng malalim. "Kailangan makuha ko bilang Mrs. Cervantes." Desidido niyang kausap sa sarili. Rinig niya ang bilyon na papremyo na usapan ng mga nasa likod ng pila, kaya mas lalo niyang dapat galingan. Sumikat na ang araw sa pwesto nila Monet at kahit opisyal na naisarado ang mga kasali ay mas lalong humaba ang pila sa labas ng mga umaasang kababaihan. Pagod na sinulyapan ni Monet ang mga binti na gusto nang lumuhod dahil sa ngawit. Sinulyapan niya ang relo na suot ng gwardya. 8:00 na. Ang tagal naman ng bilyonaryong yun. Naputo lang sasabihin niya nang magkaingay ang mga kasama. Nilingon nila ang paparating na mga sasakyan. Tumama sa mga mata niya ang nangingintab na kotseng itim. "Nandiyan ang soon-to-be husband ko!" Rinig niya sa isang kinikilig na babae na kasama niya sa pila. Lumabas ang mga malalaking security, harang-harang ang kasama. Nabingi siya sa matitinis na hiyawan ng mga babae sa loob ng studio. Kung ang iba ay kulang na lang ay himatayin sa kilig, siya naman ay tila walang maramdaman na kahit na ano. "Ready na girls! After a minute magsisimula na tayo!" Lumapit sa kanila ang isang binabae na staff ng contest. Nilingon ni Monet ang mga kasama na kanya-kanyang paganda at postura, habang siya ay panayang buga ng hangin. "Ang kailangan ko lang ay kapalan ng mukha ko." Kausap niya sa sarili. Pasimple niyang binalikan muli ng tingin ang kasunod. Pinaandar ang mga mata sa kabuuan nito. At aaminin niyang isa ito sa pinakamaganda sa mga nasa pila. Mahina siyang tumaltak kasabay ng pag-iling. "Tagilid ako rito. Kapag nakita to ng bilyonaryo, baka siya ang mapili." Sa ganda, tangkad at kinis ng kutis nito ay dehado na siya. Dapat una pa lang ma-impress ko na si Mr. Cervantes at hindi natawagin pa ang mukhang manika na to. Nang mahuli siya nitong nakatingin ay mabilis siyang umiwas. "Contestant number 1!" Anunsyo ng staff. "Ako yon!" Kumpiyansa niyang itinaas ang kamay. Binuksan nito ang pinto na ikinahigit niya ng hininga. "Pasok na!"
Buo ang loob ni Monet nang humakbang at pumasok sa loob. Naroon ang maliwanag na studio. May 3 lalaki sa pwesto ng mahabang mesa ng mga hurado. Nagtungo siya sa gitna at doon niya nakita ang mga pormal na lalaking naroon. Nang matuon ang mga mata niya sa napapagitnaan ng dalawa, ay napaawang ang bibig niya. Naroon ang isang gwapo at mestizo na estranghero. Tila perpektong inukit ang hugis ng muka mula sa mata, ilong at mga panga. Kung ito nga ang bilyonaryo ay kailangan niyang makuha ang atensyon nito. Kanina ay para siyang manhid na walang maramdaman, ngayon ay tila nilalamon na siya ng kaba. How many are there in total? Tanong ni Tony sa may edad na sekretaryo na katabi sa Celia. According po sa mga staff, umabot ng 3,000. Meron pa pong dumadating. Pero katulad ng bili ninyo, first 20 contestants lang po ang pinapasok. Magalang na sagot ni Marcelino. I can't handle more than 5 applicants. Saan ang bilyonaryo? Naintindihan ko, sir. Kung magugustuhan yung una pa lang na contestant, pwede na po nating tapusin ang contest. Huminga ng malalim si Tony. Kinuha ang ballpen na nakasabit mula sa loob ng suot na suit bago nagtuon ng tingin sa resume na nasa ibabaw. Naroon pa rin ang atensyon niya nang itaas ang kamay para magsimula ang kauna-unahang contestant. Game na ho ba? Kinakabahang tanong ni Monet nang makitang itinaas ng lalaking nasa gitna ang kamay. You can start. Sagot nito habang hindi siya pinagkaabalahang tingnan. Pagkalalim-lalim ang hinugot niyang paghinga. Ako ho. Sandali siyang pumikit ng mautal bago nagmulat ng matauhan. Hindi pwedeng ngayon pa lang ay wala na siyang maibubuga. Nag-ipon siya ng hangin sa dibdib bago muling punong-puno ng energy na nagsalita. Monet Candelaria, 28, from Barangay Guliglig. Tila isang beauty queen kung paano siya magpakilala. Na naniniwala sa sariling kasabihang, daig ng maagap ang maganda. And I, thank you! Kalmado niyang inilagay ang mga kamay sa magkabilang bewang. Wala ho akong talent, pero pwede kong subukang kumanta at sumayaw. Pwede rin kayo mag-request ng sikat na linya sa mga pelikula. What do you do for a living? Putol sa kanya ng estranghero. Ho? What's your job? Ulit ng lalaki na nanatiling nakayuko. Isa ho akong online seller, sir. Why should I choose you to be the future Mrs. Cervantes? Tanong ni Tony habang wala sa sarili ang pinapadaanan ng mga mata sa nakasulat na papel. Dahil gusto ko ng pera. Seryosong sagot ng dalaga. Napahinto ang kamay ng bilyonaryo sa paglalaro ng ballpen. Napatingin din ang matandang sekretaryo sa amo habang gulat ang anyo. Kailangan ko ng pera. Kaya ako ang piliin nyo. Gagawin ko ang lahat. Basta bayaran nyo lang ako ng tama. Kung pagiging asawa lang, kayang-kaya ko yan. Wala rin akong sabit. At susundin ko lahat ng kailangan gawin. Dahan-dahang nagtaas ng muka ang lalaking nasa gitna. Nang magtama ang mata nila nito, ay napakurap si Monet. Nakita niya ang magandang ngiti ng estranghero, kaya alangan na rin siyang napangiti. How good are you at acting? Kayo na ho ang humusga, sir. Gusto niyo ba ng sample? Magaling akong umiyak. Kung gusto niyo sa kaliwang mata ko lang ang luha, magagawa ko yun. Sandali. Kinondisyon niya ang sarili. Pagkatapos ay nalukot na ang mukha niya. Napakunot noon naman ang bilyonaryo. Akma pa lang siyang papalahaw ng iyak nang tumindig ito. Secretary Marcelino, Mr. Cervantes. Bumaling si Tony sa sekretaryo. The contest is over. Nilingon nito ang babae. Congratulations. Nakangiting tumalikod ang binata. Binutones pa nito ang suit bago lumabas. Naiwan namang tulala si Monet at nasundan ng tingin ang palabas na bilyonaryo. Napatingin siya sa lumapit na may edad na lalaki. May kip-kip na notebook at formal din ang suot. Ikaw ang nanalo, Miss Candelaria. Doon lang lumaki ang mga mata ng dalaga at hindi makapaniwalang itinuro ang sarili. Ako ho? Oo, ikaw nga. Umalingaw-ngaw ang tili niya sa studio para siyang batang naglululundag habang hindi makapaniwala. Ma'am, dito po tayo. Magalang na itinuro nito ang daan. Kailangan na po nating sumunod kay Mr. Cervantes. Tuwang-tuwa naman siyang naglakad.
Nang makalabas ay naabutan niya ang mga babae na pinapanood ang bilyonaryong sumakay sa loob ng kotse. Napunta lang ang tingin ng mga ito sa kanya nang makita siyang kasunod. Mayabang niyang sinalimpad ang kanyang buhok. Siya? Teka, siya yung napili? Hindi naman siya kagandahan ah. Ang kapal din ng eyeshadow niya. Narinig niyang bulungan ng mga ito. Umuwi na kayo, may nanalo na. Tanging bawi niya. Dito po ang sasakyan, ma'am. Nakayuko pang tinuro ng matanda ang magarang sasakyan na may gwardyang nagbukas. Mayabang siyang naglakad patungo doon. Nang makasakay sa loob ay sumilip siya sa bintana kung saan naroon ang mga maraming babaeng inggit na inggit sa kanya. Ma'am, alis na po tayo. Magalang na sabi ng matandang lalaki na sumakay sa backseat kasama niya. Muli siyang kumaway sa mga babae bago niya isinarado ang bintana. Komportable siyang sumandal at umikot ang paningin sa maganda at malamig na sasakyan. Ma'am. Nilingon niya ang katabi. Ako po si Marcelino, ang sekretary ni Mr. Antonio Cervantes. Ako naman ho si Monet. Monet na lang itawag niya sa akin, Manong. Umiling ito at yumuko ng konti. Kayo po mapapangasawa ni Mr. Cervantes. Kapareho ng paggalang namin sa kanya ang magiging paggalang namin sa inyo. Tawagin niyo na lang po akong Sekretary Marcelino. Sige ho, Sekretary Marcelino. Tinanaw niya ang itim na kotse na nauuna sa kanila. Saan ho tayo pupunta? Ang utos ni Mr. Cervantes ay ihanda kayo pauwi sa asyenda nila. Sa isang mamahaling 5-star hotel, natagpuan ni Monet ang sarili. Ayon sa sekretaryo na kasama, ay isa rin yun sa pagmamayari ni Tony. Dinala siya sa magarang kwarto ng sekretaryo at doon naghihintay ang ilang empleyado. Kayo nang bahala kay Mamunet, katulad ng bili ni Mr. Cervantes. Opo. Sabay-sabay na sagot ng mga ito. Nagbaling ang nakangiting matandang lalaki sa kanya. Sila na pong bahala sa inyo, ma'am. Napatango na lang siya nang makaupo sa silya ay kung kani-kaninong mga kamay ang nasa muka at buhok niya. Naguguluhan siyang napatingin sa salamin. How is she? Nakadekwatro si Tony sa sofa sa isang hotel suite nang pumasok ang sekretaryo. Nahandaan na po siya ng mga makeup artist at stylist. Good. How much time do we have left? Sinilip ni Tony ang suot na relo. 5 minuto pa po, Mr. Cervantes. Pagkatapos ay babiyahin na tayo pauwi sa inyo. Napahinga si Tony bago napatitig sa kawalan. Sigurado naghihintay na sila. Magkapanunod na nilingan nila ang pinto ng may kumatok. Ready na po si Mamonet! Anya ng boses. Tiningnan ng sekretaryo ang among bilyonaryo. Let her in. Utos nito. Nagtungo ang matanda sa pinto at binuksan yon. Mula sa pagkakatitig sa kawalan ay nagtaas ng tingin si Tony. Pinigilan pa ni Monet na sumala ang paa sa suot na mataas na sandals. Tinuwid niya ang likod bago dahan-dahang sinalubong ang mga mata ng bilyonaryo. Hindi niya mabasa ang nasa mukha nito. Hanggang sa sulyapan nito ang sekretaryo. Is that it? Tila dismayado ito nang makita siya. Opo, Mr. Cervantes. Tapos na po ang pag-ayos ng top makeup artist at stylist kay Miss Monet. Sagot nito. Muling binalikan ng tingin ni Tony ang nasa harap habang nag-iisip. Pagkatapos ay tumayo. At least, nagmukha kang formal kumpara kanina. Hoy! Natigilan sa pagsagot si Monet nang magtama ang tingin nila ng bilyonaryo. Nasulyapan niya rin ang sekretaryo nito na natakot ang itsura dahil sa akma niyang pagsagot. May gusto ka sabihin? Pilit siyang ngumiti at umiling. Wala. Tiningnan pa siya nito mula ulo hanggang paa bago nagbaling sa sekretaryo. Nang ilahad nito ang kamay at kahit walang sabihin ay may inabot dito ang matanda na papel. Pasimple namang sinilip yon ni Monet pero nang lumingon kay Tony ay agad siyang pumormal. Sit down please. Utos nito bago na unang okupahan ng silya. May magalang na inabot sa kanya ang sekretaryo nito. Salamat, Manong. Anya, napatingin sa kanya ang bilyonaryo. Sekretary Marcelino pala. Pagtatama niya. That's our marriage contract. Pagbibigay alam ni Tony. Agad naman niyang binasa ang papel. You need to sign that. May nilagay pa na dokumento sa mesa ang bilyonaryo. We can file an annulment after this. Patuloy nito.
Tumango naman siya. Sign it. Utos nito. Nang iabot sa kanya ng matanda ang ballpen ay walang pagdadalawang isip siyang pumirma. Now that we're married, you will just act like my wife. Dagdag ng bilyonaryo. Nagkita tayo sa bar and we start dating for 2 years. And after that, we decided to have an intimate civil wedding. Nasamid si Monet sa kasyual na pag-iimbento ng kaharap. Seryoso man siyang pinagmasdan ni Tony. And you should memorize everything about me. Muli siyang binigyan ng papel ng sekretaryo. Lastly, romantic feelings are not welcome. Malutong siyang natawa. Oo naman, hindi mo na kailangan sabihin yan. Seryosong sumandal ang bilyonaryo, tuwid na tumingin sa kanya. You can fall in love with me. Ikaw ang hindi pwedeng ma-inlove sa akin. Mayabang niyang sagot pagkatapos ay kasyual na ipinagpag ang papel. Napangiti naman ang matandang sekretaryo. Miss Candelaria, stop dreaming. Your whole being isn't that attractive to me. Prangka nito. Umusok naman ang ilong ni Monet. Hoy, siguraduhin mo lang yung mga sinasabi mo. Ngumisi lang ito sa kanya. Nagtitimpi siyang huminga ng malalim bago padabog na hinawakan ng papel. You're here for the money, right? Muli niya itong tiningnan. Anong ibig mong sabihin? You'll find out too. Nagtuon ito sa papel sandali bago muling magtugtong kanilang tingin. This agreement will remain secret. No one must find out that our marriage contract is fake. Tumango si Monet. Huwag ka mag-alala, magaling akong umarte. That's great. Tumindig na si Tony na agad niyang tiningala. Teka, tapos na? Yes. Nagmamadaling binasa ni Monet ang nasa kontrata. Bakit ka nang tungkol sa sahod ko? Benefits ko? Bakit wala rito sa kontrata? Napangisi ang bilyonaryo. Hoy, hindi ako magtatrabaho ng libre ah! Sa pagtaas ng muka ay dumukwang ito na agad niyang ikinaatras. You can't imagine what's waiting for you, my wife. Nasabik ang anyo ni Monet. Talaga? Hinawakan siya nito sa kamay, itinayo at hinila palabas ng hotel. Sa isang kotse sila sumakay, parehong nasa backseat. Humihikab siyang tumanaw sa kalsada. Malayo pa ba tayo? Ang matandang sekretaryong nasa passenger seat ang lumingon. 2 oras pa po, Mamunit. Ngumiti siya at tumango. Pasandal pa lang siya nang tumama sa kanyang tiyan ng inabot na kontrata ng katabing si Tony. What do you think you're going to do? Ano pa? Eh di matutulog. Alangan namang magtitigan tayo ng 2 oras. Mahaba pa raw ang biyahe. Wala ka sa bakasyon. You're here to work. Read it and memorize. Nakasimangot niyang kinuha yun at binasa. Galing ka sa US? Usisa niya sa bilyonaryo nang mabasa ang personal nitong impormasyon na naroon. Do you think I came from a small village? Just like you? Mayabang naan ito. Tumaas ang sulok ng labi ni Monet. Sasagot ka lang naman ng oo o hindi. Bakit kailangan mo pang idamay ang barangay namin? One more thing. You shouldn't talk back to me. Ano? Stop arguing with me. Lalo na pag nasa bahay tayo. I'm Mr. Cervantes. Don't you forget. At huwag mo rin kalimutan na ako naman ang asawa mo. I'm Mrs. Cervantes. Sagot naman niya bago itinoon ang tingin sa babasahin. Mula sa unaan ng kotse ay napangiti ang matandang sekretaryo habang naririnig ang bagong mag-asawa. Nagising lang si Monet nang may tumama sa mukha niya. Naroon si Tony, hawak ang mahinang hinampas na nakarolyong kontrata sa kanyang noo. We're here. Bumaba ka na. Nauna itong lumabas, punas-punas naman niya ang sulok ng bibig na agad itong sinundan. Sinalubong siya ng sariwang hangin bago namamangha nang makita ang mataas na bahay. Mamunit, ito po ang Hacienda Esperanza. Isa sa pinakamalaking hacienda sa buong Pilipinas. Pagbibigay alam ng sekretaryo. Sino si Esperanza? Bulong niya sa matanda. Nagulat pa siya nang biglang humarap ang bilyonaryo. She's my mom. This place was given to her by my dad as a gift. Paliwanag nito. Fairness, ang galante at sweet ng tatay mo ha. Tumango-tango siya nang ilibot ang paningin sa paligid. Lihim naman ang ngiti ni Tony habang pinagmamasdan ng kunwaring asawa. Nang magbukas ang malaking pinto ay naroon ang mga nakayukong kasambahay. Maligayang pagbabalik, sir. Hinihintay na po kayo ni Ma'am Crisel at Sir Anton.
Ani ng isa, nilingan ni Tony si Monette. You ready? Oo naman. Naunang naglakad ang bilyonaryo nang humabol ito. Napatitig si Tony sa muka ng magpapanggap na asawa. Pwede ito ang mag-asawa, di ba? Anito, maliit siyang napangiti. Hindi mapigilan ni Monette ang mamangha sa dining area habang papalapit. Agaw pansin din ng mga pagkain na nakahain sa malawak na mesa. Hanggang sa mapunta ang atensyon niya sa lalaking nasa gitna ng mesa, sakay ng wheelchair. May nakatayong nurse sa tabi nito, kaya sa tansya niya ay may dinaramdam ito. Dad. Bati ni Tony sa lalaking yon at lumapit. Yumakap dito bago siya iginiya. Dad, I'm here with my wife, Monette. Sa tono ng bilyonaryo ay tila walang halong pagpapanggap ito nang ipakilala siya. Nang malipat sa kanyang tingin ng ama nito ay ngumiti siya. Magandang hapon ho. Imbis na humalik sa pisngi ay kinuha niya ang kamay nito para magmano. Just do what I did. Bulong sa kanya ni Tony. Bumaling siya sa ama nito. Sorry ho. It's okay. Ngayon lang may nagmano sa akin. I guess kailangan ko masanay. Ngumiti ito sa kanya. Bahagyang yumuko sa kanya si Tony. You should just follow me. Don't be impulsive. Gigil na bulong nito. Natuon ang atensyon nila sa nagsalita nitong ama. I'm happy that you're here, anak. And it's good to see you with your wife. Sandali silang nagkatinginan bago sabay nang umiti nang humarap dito. I thought matagal pa bago ko makita ang asawa mo. Dad. Agad na lumapit si Tony nang umubo ang ama. Naroon din ang nurse para umalalay dito. Daddy, are you okay? Sabi ko naman sa'yo don't talk too much. Makakasama sa'yo yan. Sunod-sunod na saad ng babaeng nakatalikod. Pasimpleng nilapitan ni Monette si Tony. Sino naman yan? Pilit siyang ngumiti nang bigla itong magbaling sa kanya. I'm Griselda, Tony's sister. Pakilala nito. Alangan ang kanyang naging ngiti. Ako naman si Monette. Masaya ako na makilala ka, ate. Akma siyang hahalik sa pisngi nito nang umiwas ito. Dadaling ko si daddy sa kwarto niya. Anito. Let me do it. Sagot ni Tony. Nagkatitigan ng magkapatid habang siya naman ay sasalit-salit at naguguluhan na nga niyong pinapanood ang mga ito. Ako na! Tumalikod na si Griselda, lumapit sa wheelchair ng ama pero sumunod din agad ang kanyang asawa. I said, I'll do it. Ako ni Tony. Hinawakan ng magkapatid ang magkabilang wheelchair ng ama. Can you stop, Tony? Stop acting like you care for Dad. Ngayon ka lang umuwi. Ngumisi ito. You just arrived yesterday. Don't act like a perfect daughter here. Nilingan ni Monette ang sekretaryo at nurse na nakayuko. Tila walang balak na pigilan ang nagkakainitan ng magkapatid. Habang ang ama naman nila ay nakahawak sa noo. Maingat niyang kinuha ang wheelchair. Nilinga siya ng hilaw na hipag at peking asawa. Nahihilo na ang daddy ninyo. Anya, yumuko siya sa biyanan. Ayos lang ho kayo. Stay away from this! Seryosong banta sa kanya ni Griselda. Tuwid niya itong tiningnan. Mas makakabuti kung hahayaan niyo makapagpahinga si daddy. Napangiti ito sa inis. Natatakot na lumapit ang nurse sa kanya. Ako na po magdadala kay sir sa kwarto niya, ma'am. Pinanood na lang nilang lahat ang maingat na pagtulak nito sa wheelchair papasok ng kwarto. Nilapitan ni Monette ang kapatid ng asawa. Hindi porket asawa ka ni Tony, parte ka na ng pamilyang to. You're not a true Cervantes. Sampid ka lang dito. Pinangga pa siya nito sa balikat bago umalis. Napahinga na lang siya. Now you know what your job really is. Sinulyapan niya si Tony na kasual na tinungga ang baso ng juice sa mesa. She's a spoiled brat ever since. Parang ikaw. Putol niya. Hey! Kaya kayo nag-aaway dahil pareho kayo ng ugali. Dire-diretso niyang saad. Nilapitan siya ng napipiko na asawa. Watch your words. Parte rin ng trabaho kong makipagkumpetensya sa kanya? Parang kanyang tanong. Ngumiti ng sarkastiko ang bilyonaryo. You're right. You have to deal with your sister-in-law brat attitude. So when she's tired of you, maybe that's the time she gave up her share. Ano? Malaking bana ang naghihintay sa ating mag-asawa. Dagdag nito, nakapamulisang lumapit si Tony sa kanya. My dad is an influential figure in business industry. Dad has power control.
Kaya kayo nandito ng ate mo para paglabanan ng mamanahin nyo? Yes. Si Monet naman ang natawa ng sarkastiko. Paano nyo nagagawang isipin ng mana habang buhay pa ang tatay ninyo? Sandaling natigilan si Tony bago nagsalita. What did you say? Buhay na buhay pa ang tatay ninyo. Imbes na problemahin nyo kung paano siya gagaling, mana agad ang nasa isip ninyo. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa. Mas higit ka pa pala sa inaasahan ko. Tumalikod na siya. Nag-aalalang tiningnan naman ng sekretaryo ang amo. Nagsimula ng humakbang si Monet sa malaking bahay. Napako ang mga paa niya nang masalubong ang kapatid ng asawa. Isa pa to. Bulong niya sa sarili. Dire-diretso ito sa tapat niya. In-examine ang kabuuan niya. I bet kung saan ka napulot ng kapatid ko. Patutsyada nito. Ang kapatid mo ang napulot ko. Sagot niya. Napangiti ito. Ikaw bang nanalo sa pa-contest niya? Natigilan si Monet. Handa ka makipaghati sa kanya sa mana? Tingin mo ibibigay ko sa inyo yon ng ganun kadali? Inilapit nito ang mukha sa kanya. Nagkakamali ka. Kahit mag-asawa pa si Tony, hindi siya mananalo sa akin. Ngumisi ito bago umalis. Napapikit naman siya sa inis. Bakit ba nag-aagawan pa sila? Pareho naman silang bilyonaryo at bilyonarya. Patuloy niyang tanong sa mahinang boses. Nilapitan ng sekretaryo ang wala pa ring katinag-tinag na amo. Mr. Cervantes, ayos na po ba kayo? Take my wife to her room. Sagot nito. Yes, sir. Nang maiwan ay napaupo siya sa silya. Naalala niya ang sinabi ng asawa tungkol sa paghihintay nila sa mana. Nagmadali ka sa pagpapakasal para ibigay sa'yo ni Daddy ang lahat. Boses yun ni Criselda. Nagtungo ito sa mesa. Tapos, hindi ka man lang kumuha ng maipagmamalaki man lang. What about your choices in life, Crisel? May pagmamalaki mo ba ang asawa mong banta sa lahat ng mayroon tayo? Antonio! Gigil na sambit ng kapatid ng putulin niya. Stop disrespecting my wife. Diretsyong sagot niya bago ito tinalikuran. Mabilis na nagtago si Monet kung saan nang makitang lumabas sa pinto ang nurse. Sandali siyang sumilip. Nang makitang wala na ito ay dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Walang tunog ang bawat hakbang niya. Monet! Napatingin siya sa boses na yun. Naroon ang biyanan. Nakasandal sa kama at pinagmamasdan siya. May kailangan ka, anak. Nakangiting tanong nito. Itinuro niya ang sarili. Ako ho? Oo, ikaw. Hindi ba't asawa ka ng anak ko? Ibig sabihin lang nun, anak na rin kita. Doon niya lang naalala si Tony. Oo nga ho pala. Ngumiti siya bago nahihiyang lumapit dito. Tiningnan niya ang nakatakip ng kumot dito. Naistorbo ko ba kayo? Umiling ito. Akma itong aayos ng pagkakasandal ng tulungan niya. Salamat, Monet. Wala ho yun. Pinagmasdan niya ito pero agad ding umiwas nang mapatingin ito sa kanya. May gusto kang itanong. Pinalikan niya ng atensyon ng biyanan. Go ahead. Dagdag nang nakangiting si Antonio. Ano ho ang sakit ninyo? Ay ba cancer? Bilang na lang ang araw ko. Ang sabi ng doktor, I only have 1 month. Nakita ni Monet ang lungkot sa mga mata nito. Kaya nga masaya ako Nakapag-asawa ng bunso ko. Hindi na ako mag-aalala na iwan siya. Sa Criselda na lang ang aalalahanin ko. Maaga nga siya nakapag-settle down. Hindi ko naman nasisiguro kung masaya ba talaga siya. Naging maluha-luha si Monet. Sana ay ganito rin alalahanin ng mga anak nito ang kanilang ama. Hindi nag-aabang lang sa mana. Malalim ho talaga magmahal ang isang magulang tulad nyo. Kayo na nga ho itong may dinadamdam. Sila pang inaalala ninyo. Huwag ho kayo mag-alala. Hindi ho Diyos ang doktor. Ang nasa itaas lang ang nakakaalam ng lahat. Anya, nilingan niya sa kaawa-awang biyanan. Inayos niya ang kumot nito. Magdasal ho tayo para pahabain niya pa ang buhay ninyo at makasama niyo pa na matagal ang anak ninyo. Tama ka. Para makita ko rin na magiging mga apo ko sa inyo ni Tony. Natigilan naman siya. Masaya makita ang pangapat na Antonio. O kaya ang little girl niyong mag-asawa. Patuloy nito. Ano sa tingin mo? Tila nabuhayan ito ng pag-asa. Tumango siya at maliit na ngumiti. Oho, matulog na ho kayo. Inalalayan niya itong humiga.
Maraming salamat, Monet. Seryosong nakatitig si Tony sa pinto matapos marinig ang naging pag-uusap ng ama at ng asawa. Napangiti siya ng malungkot. Hindi sila malapit na mag-ama noon dahil parehong-pareho sila na abala sa trabaho. Ngayon na mahina na ito at iginagumok ng malalang sakit. Nauna niyang alalahanin na ingatan at hindi mapunta sa wala ang lahat ng ilang dekada na paghihirap nito. Pero hindi niyon matatakpan ang sakit at lungkot. Pinong-pino iyon, lalo na nang marinig ang kagustuhan ng amang mabuhay pa. Ay, kabayo! Mabilis na tinakpan ni Tony ang bibig ni Monet nang magulat matapos itong makita sa labas ng pinto. Hinila siya nito palayo sa kwarto. Ano ba? Inis na inalis niya ang palad ng asawa. Quiet! Ano ba kasi ginagawa mo doon? Para kang multo na nakatayo dyan sa dilim. Kasual na dugtong pa niya. Ikaw, anong ginagawa mo sa kwarto ni Dad? Usisa nito ng sandaling hindi makasagot. Sinilip ko siya. Nakita niya ako. Ayun, nakipagkwentuhan na ako sa kanya. Inirapan niya ito bago pagod na naglakad. Nasaan na bang kwarto? Ang laki-laki naman kasi ng bahay na to. I'll take care of it when it comes to my dad. Napahinto si Monet sa paglalakad. Hindi mo kailangang maging close sa kanya. All you need to do is to act as my wife. Tingin mo nagpapalakas ako sa daddy mo? Tanong niya. Hindi ba? Look, Monet, kay dad manggagaling ang inheritance. Kaya kapag ibinigay ko ang premyo mo, technically, sa akin na galing yun. Lumapit siya kay Tony. Nakikita mo ba ang daddy mo? Natigilan ito. Buhay pa siya. Gusto pa niyang mabuhay. Pero pinapatay niyo na siya. You don't have the right to say that. You don't know anything. You might be forgetting. You're not really part of this family. You're just a fake wife. Magkahalong galit at piko ng tono nito. Alam ko. At buti na lang kontrata lang ang kasal natin. Kasi sa totoo lang, hindi ako tatagal na maging asawa mo. Wisit niya itong nilayasan. Napapamewang na lang na iniwan nito si Tony. Sa isang kwarto sila nagsama ng magdilim. Sa sofa na lang napili ni Monet na mahiga. Pinagkasya niya roon ang sarili. Narinig pa niyang tumawa ang peking asawa nang bagong ligo itong umupo sa kama. About Ate Crisel, hindi ka dapat magpatalo sa kanya. For sure kapag sa kanya napunta ang lahat ng mana, sasayangin lang ng asawa niya. Dalawa na nga lang kayo magkapatid, nag-aaway pa kayo. Sagot naman niya. Nakatihaya na humiga si Tony sa kama. Si Monet naman ay nakatitig sa kisame. Malaking bahay pala talaga to. Napagtanto niya. What are you talking about? Tanong nito. Bumangon siya at tinanaw ito sa mataas na kama. Malawak, maganda, at mamahali ng mga gamit dito. Pero alam mo kung anong pinagkaiba nito sa maliit at simpleng tirahan namin? Nagtataka naman na bumangon pa upo si Tony. What do you mean by that? Ngumiti si Monet. Ang sa inyo, bahay lang. Ang amin, tahanan. Ang tahanan, binubuo ng masayang pamilya. Itong bahay nyo, puro matitibay lang na poste at mamahaling mga muebles. Matagal nang tulog si Monet ay nanatiling seryosong pinagmamasdan nito ni Tony. Pakiramdam niya, nagkamali siya ng babaeng napili na maging asawa dahil maraming maling mga bagay na ipinagpapatanto nito sa kanya. Magandang umaga ho! Lumapit si Monet sa biyana na nasa labas. Maliit itong ngumiti bago ibinalik muli ang malungkot na mga mata sa malayo. Sinulyapan niya ang nurse nito. Nag-almusal na ba si Daddy? Wala hong gana si Sir Anton, ma'am. Agad siyang napabaling dito. Hindi ho pwede na hindi kayo mag-almusal. Sandali, pagluluto ko po kayo. Mabilis lang ho ito. Naglakad muli papasok ng bahay si Monet. Walang duda. At nagustuhan dyan ng anak ko. Nakangiting saad ni Anton. Patapos nang magluto si Monet nang bumaba ang kakagising lang na si Tony. Humalikip-kip ito at pinagmasda ng asawa. Are you cooking for me? Bakit? May sakit ka ba? Lumaki ang butas ng ilong ni Tony sa isinagot nito na hindi man lang siya nilingon. Halika rito, dalhin natin to sa daddy mo. Kampay ni Monet. Nang hindi ito kumilos ay doon niya lang tinapunan ng tingin si Tony. Tara na! Hinawakan niya ang kamay nito bago ipinadala ang food tray na may lamang tasa ng lugaw. Nagtungo sila sa labas kung nasaan ang ama nito. Daddy! Tawag niya. Napatingin agad ang biyanan sa asawa niya. Anak! Anito, ngumiti ng tipid si Tony.
Kumain na kayo. Sabay-sabay tayo para magkaroon kayo ng gana. Magaan na sabi ni Monet. Akmang aalis si Tony nang hawakan niya sa kamay at gigil na pinaupo. Nagtitimpi siya nitong nilingon. Nurse, maupo ka na rin. Alok niya. Nahihiya namang sumalo ang nurse sa kanila. Nakangiting tiningnan ni Anton ang mga kaharap. Kailang ako nagkaroon ulit ng kasabay sa pagkain. Anito, sinulya pa naman ito ni Tony. Simula nang lumaki kayo ng ate mo, pakiramdam ko, naging mag-isa na lang ako. Narinig nila ang pagbasog sa boses nito. Umabrisyete naman si Monet sa katabing asawa na binalingan siya. Simula ngayon, Daddy, sasamahan na namin kayo palagi ni Tony sa pag-aalmusal. Siguradong saan niya pagkatapos ay binalingan ang anak nito. Hindi ba? Of course. Tila napilitang sagot nito. Sir, pulalas ng nurse nang makita ang dumi sa labi ng amo. Agad na inabot ni Monet ang pamunas sa asawa. Punasan mo yung daddy mo. Pinagkatitigan siya nito na hindi niya mabasang emosyon sa anyo, pero pinagtulakan niya itong tumayo. Seryosong bumaling ito sa ama bago ito maingat na pinunasan. Napangiti naman si Monet. Kukuha lang kami ni Nurse Jelly ng tubig. Hinawakan pa niya ang kamay ng nurse paalis. Nilingon ni Monet ang mag-amang naiwan. Sa kusina ay napahinto ang nakangiting nurse, kaya lang ay nagbaling ang kanyang tingin. Naroon ang hipag na galing ang atensyon sa ama at kapatid. Ma'am, kunin ko lang po ang gamot ni sir. Paalam ng nurse. Tinanaw ni Criselda ang dalawa. You're coaching my little brother to be a good son? Sarkastiko nito na tanong nang tingnan siya sa mga mata. Nagkakamali ka. Sagot naman niya. Tumaas ang isang kilay ng hipag. Gusto ko na masulit ng daddy niyo mga oras na natitira para sa kanya. Nakasama kayo. Ngumisi si Criselda. You can't get me with this drama. Alin lang sa amin dalawa ni Tony ang papamanahan ni daddy. Hindi ako papayag na umepal ka. Casual niya itong initian. Sa inyo na ang mana. Hindi niyo ako katulad na mukhang pera. How dare you? Pinigilan niya ang palapulsuhan nitong sasampalin siya. Pinagkatitigan niya ang hilaw na hipag sa mga mata. Ang sabi ko, hindi niyo ako katulad. Gagawin lahat para sa pera. Really? Kaya pala sumali ka sa force contest ng kapatid ko. Napakisap naman siya. Siguradong alam mong may bayad ang pagpapanggap bilang asawa niya. Kaya nung tawag mo sa sarili mo. Malakas na bumitaw ito sa kamay niya. Hindi ba mukhang pera rin? Patuloy ni Criselda. Hindi ko alam na ito ang tinutukoy ni Tony. Kung alam ko lang na para pala ako naghihintay ng may mamatay para magkapera, hindi na sana ako sumali. Oo, kailangan ko nga ng pera. Ang pagkakaiba lang natin, gusto ko ng pera. Pera para sa pamilya ko. Habang kayo, para sa sarili ninyo. Mas mahal niyo pa yung yaman kaysa sa ama ninyo. Hinablot nito ang buhok niya. Ano ba? Impit niyang sambit at baka marinig sila ng biyanan sa labas. Pigil-pigil niya ang kamay nito. You're acting like a concerned daughter-in-law here. Nagpakasal ka rin naman para sa premyo. Bitawan mo nga ako. Saad niya. I'm just going to put you in your place, my dear. Gigil niyang inalis ang braso nito sa kanya. Pareho silang galit ng magharap. Whatever you do, wala kang makukuhang kahit na ano galing kay daddy. Hindi ko kailangan ng mana o pera. Ang kailangan ko, ang malaman niyo kung gaano kayo kasamang mga anak. Impit ang mga boses nila. Nang sunggaban siya nito ay napadpad sila sa sofa. Sinulya pa ni Anton ang anak na abala sa pag-aasikaso sa kanya sa pagkain. Maswerte ka sa asawa mo. Napahinto naman si Tony. She's thoughtful and kind. No wonder you fell in love with her. Naalala niya ang asawa hanggang sa mapatingin siya sa ama nang hawakan nito ang kamay niya. Malaki ang pagkukulang ko sa inyo. Sa'yo. I've worked hard for you and your ate. So I can give you the best life. Ang hindi ko alam, ang trabaho ko rin na maglalayo sa akin sa inyo. Umiwas siya ng tingin nang magbara ang lalamunan. Tony, anak. Nararamdaman niya ang malamig na palad ng ama. Kaunti na lang ang itatagal ko sa mundo. At ang gusto ko lang makasama ko kayo ng ate Crisel mo. Muli niyang binalikan ng tingin ng ama. Sana pagbigyan niyo ako. Bago pa tumulo ang luha ni Tony ay nagtuon na siya sa hawak na tasa at kutsara. Kumain na kayo. Tanging nasabi niya.
Nang aksidenteng mapatingin sa babasagin ng dingding ay nagsalubong ang mga kilay niya. Sa loob ay nakita niya ang kapatid at asawa na nagpipisikalan. Agad niyang nilinga ang ama na walang kamalay-malay. Natataranta niyang ibinaba ang tasa sa mesa. Dad, stay here, okay? May problema ba? Akma itong lilingon nang mabilis niyang hawakan sa kamay. Nothing, Dad. Just finish your food and wait for your nurse here. Mabilis siyang pumasok sa loob. Nakita niya ang nurse na walang mahinga ng tulong. Punta mo na si Dad. I'll take care of this. Opo, sir. Mabilis na lumapit si Tony sa dalawa. Stop it! What the hell is happening here? Hinila niya ang sawa palayo sa kapatid at pumagit na. Hingal na hingal ito pareho. Kung akala niyo may makukuha kayo sa lahat ng pinaghirapan ni Dad, I'm telling you, that's not gonna happen. Kahit 1/4, hindi kayo makakakuhang mag-asawa. Singhal ni Criselda bago umalis. Nilingan ni Tony si Monet. Hinawakan nito sa magkabilang braso. Are you okay? Sinilip niya ang mukha ng asawa na tumango naman. Bumaba ang tingin niya sa mapula at may kalmot nitong braso. Ayos na yan. Saad ni Monet na ikinatingin na naglalagay ng gamot na si Tony. I know that I told you not to let her do just what he wants. Pero hindi mo naman siya kailangan laging patulan. Ako pang sinisisi mo? Padabog niyang binawi ang braso rito pagkatapos ay huminga ng malalim. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa inyo magkapatid. Talagang sama na lang na makukuha ninyo kayo interesado. Nilingan niya ang natahimik na katabi. Crisel is always alone. Lalo na nang mawala si Ma'am. She spends her time working and getting everything she wants. Pakiramdam ko, that's her only way to cope with her true feelings. She's alone. Napilitan siya magpakasal kahit ang tingin ko, hindi yun ang magpapasaya sa kanya. Napabuntong hininga na lang si Monet. Tila napalitan ng awa at pagkonsensya ang nararamdaman niya para sa kapatid nito. Ang akala ko, kapag mayaman at marami ng pera, wala nang problema. Napagtanto niya, nilingon siya ni Tony. Did you really think of that? Tanong nito na may maliit na ngiti. Oo, pero mas mahirap pala ang problema ninyo. Dahil yun ay hindi mabibili ng pera. But you're here for the money. Pero kung alam ko lang na manggagaling sa taong gusto pang mabuhay ang makukuha ko, hindi sana ako pumayag. Sumandal si Tony sa kinauupuan. Nagsisisi ka? I thought you can do anything. Pero hindi ko kayang panoorin na lang na mawala ang daddy ninyo. Sandaling natigilan si Tony. Kita niya ang lungkot sa nagpapanggap na asawa. Dad tried to go abroad for his treatment. Pero huli na. He's in the last stage. Hindi nga siguro mapipigilan ng sakit niya. Pero yung lungkot niya? Oo. Sagot naman niya. Mabilis na humarap si Monet kay Tony. Bumawi kayo sa daddy niyo. Huwag mo kong utusan. Wala yan sa kontrata bilang asawa mo. Stop ordering me. Humawa ka na. Magla-lunch na. Dugtong nito. Nang maiwan si Monet sa kwarto ay naalala niya ang kaawa-awang biyanan. Ganon na rin ang mga anak nito. Sa nakikita niya ay ang mahabang panahon ng dahilan ng pagkakalayo ng loob ng mag-ama. May pader sa pagitan ng mga ito na kailangan niyang gibain para masulit ng magbiyanan ang natitirang buhay pa nito. Kasalukuyan silang nasa dining table nang sulyapan ni Anton ang bakanteng silya. Nasaan si Crisel? Tanong nito. Tatawagin ko lang ho, sir. Sagot ng sekretarya, pero mabilis na tumayo si Monet. Ako na lang ho. Tiningala siya ng asawa. You don't have to do that. Ayos lang. Ako na magpapababa sa kanya. Nakangiti niyang sagot. Ngumiti ito ng peke habang hindi halos bumubukas ang bibig ng makatwiran. You weren't that close. That will only start a fight. Hinawakan siya nito sa kamay. Hinila pa upo pero hindi siya nagpatinag. Napatingin siya sa biyanan nang linisin nito ang lalamunan. Nagtataka nilang tiningnan ng nurse at ang sekretaryo na nakatitig sa kamay nilang magkahawak. Mukhang ayaw mapalayo ng anak ko sa'yo. I didn't know he was that clingy when it comes to you. Biro ng ama nito. Napangiti naman ng sekretaryo. Matulin na bumitaw si Tony sa kanya. No way! Kontra nito. Tama kayo, daddy. Sang-ayon ni Monet. Tiningala siya nito nang malambing niyang haplusin ang buhok. Ito namang asawa ko. Babalik din naman ako eh. Kumain ka na dyan. Huwag mo ako masyadong mamimiss. Mga asar niya dito.
Kita niya ang pagtitimpi sa gwapo nitong anyo. Bago pa ito makapagsalita, ay mabilis na siyang umiwas at tumakbo. Naiwang nakangiti si Tony. Napaseryoso lang ito nang makitang pinagmamasdan ng tatlo. Mahinang kumatok si Monette sa pinto ng kwarto ng hipag. Huminga pa siya ng malalim bago ito tawagin. Ate Crisel, get out! Sigaw nito mula sa loob ng kwarto. Hindi man niya nakikita ay alam niyang parang bubuga ito ng apoy sa galit. Kakain na tayo! Natigilan siya nang bumukas ang pinto. Naroon ang bihis na hipag. Alangan siyang ngumiti. Get out of my way! Dire-diretso itong naglakad. Susunod-sunod naman siya. Sabayan mo na kami sa pananghalian. Hinahanap ka na ng daddy mo. Stop pretending that you're part of this family and that you care about us. I know you're only here because of the money. Casual na sagot nito habang may hinahalungkat sa bag. Griselda! Sabay silang napahinto ng marinig ang boses na iyon. Nakarating na sila sa dining at nakatingin ang lahat sa kanila. Ganon na rin ang ama nito. Anak, saan ka pupunta? Tanong ni Anton. Somewhere far away from here. Masungit na tugon nito. Crisel! Seryosong awat ni Tony. What? Tanong ni Criselda dito. Napagtiimbagang ang bunso at napatitig sa mesa. You and your wife are both annoying. Saad nito, inirapan pa si Monette bago iritang umalis. Bumaha ang katahimikan hanggang sa magsalita si Anton. Nagtatalo ba kayo magkapatid? Napahawak ito sa dibdib. Nagmamadaling lumapit ang nurse dito. Sir! Nanatiling hawak na matanda ang tila naninikip na dibdib. Dad! Takot na napatayo si Tony habang pinagmamasdan ang hirap na ama. Kukunin ko lang ang oxygen! Nataranta din ng nurse at nagmamadaling umakyat sa itaas ng bahay. Akmang mahuhulog sa silya si Anton nang maagap na lumapit doon ang nag-aalilang si Monette. Gusto niyo hubang dalhin namin kayo sa ospital? Umiling ang biyanan. Iwinagwag pa ang kamay para sumenyas. Tiningala niya ang hindi nakikilos na si Tony. Hinawakan niya ang kamay nito at inilapit sa ama. Nang dumating ang nurse ay tulong silang nagkabit sa oxygen nito, habang si Tony ang nakaalalay sa daddy nito. Dad, ayos ka na ba? Kinakabahang sinilip nito ang ama. Sa loob ng kwarto ay inayos ni Monette ang kumot ng walang oxygen na biyanan. Akma siyang aalis nang hawakan nito ang kamay niya. May kailangan ho kayo? Tanong niya. Ayokong umalis nang hindi nagkakasundo ang dalawa kong anak. Napangiti siya ng malungkot. Naaaway niya itong sinulyapan ng hawakan ng malamig nitong kamay. Tulungan mo ako, anak. Tulungan mo ko na magkaayos sila para makapagpahinga na ako. Hindi na malaya ni Monette ang pagtulo ng mga luha. Tumangu-tangu siya habang nakatitig sa nangihinang matanda. Oho, Daddy. Nakangiti itong tumango pagkatapos ay pumikit. Muli niyang inayos ang kumot nito. Nang lumabas ng kwarto ay mabilis na lumapit sa kanya ang tensyonado pa rin na si Tony. How's Dad? Is he okay? Ngumiti siya ng maliit na ikinakunot naman ito. Maayos na siya. Doon lang tila bumaba ang dibdib ng asawa. Thank God. Nakikita ko naman na mas nag-aalala ka para sa dad mo kaysa sa kahit na ano. Napatingin ito sa kanya. Wala ka na bang pakialam sa mana? Doon lang ito tila napaisip. Nagkamali ako na husgahan ka. Alam ko na mas mahalaga ang daddy mo para sa'yo. I'm about to call the lawyer. Pag-iwas nito, seryosong natitigan niya lang ito. Napahinga naman si Tony bago nagsalita. It's true. Mahirap makita ang pinagdadaan ni Dad. But seeing him like this made me realize even more that I won't let Crisel inherit everything. Saad ng asawa bago hinugot sa bulsa ang cellphone. Malungkot na pinanood niya ang pag-alis ng asawa. Madilim na nang lumabas ng kwarto si Monette. Sa kwarto ng hipag ang diretsyo niya. Sandali siyang kumatok. Ate, nandyan ka ba sa loob? May kasambahay na lumapit sa kanya. Ma'am, hindi pa ho nakakauwi si Ma'am Crisel. Napatingin siya sa malaking orasan na nakasabit sa dingding. Sandali, pasado 10:00 na. Binuksan niya ang pinto. Nakita niya ang malawak at malinis na kwarto. Natuon ang mga mata niya sa picture frame. Maingat niyang kinuha iyon. Nang italikod ay nakita niyang may nakaipit na kung ano. At nang kunin yun ay napangiti siya nang makita ang kumpletong pamilya nito na nasa litrato. Doon niya napagtanto
nananatiling mas matimbang ang pamilya kaysa sa pinaglalaban nitong mana. Tony, muli siyang bumalik sa kwarto. Mabilis siyang napapreno at napatalikod nang makitang bagong ligo ang asawa at nakatapis lang ng tuwalya. Ano ka ba naman? Bakit ganyan lang suot mo? Why not? This is my room. Casual na patuloy nito. Hello, mag-asawa tayo, kaya kwarto ko rin to. Really? Kung talaga mag-asawa tayo, what is it to you if you see me naked? Naramdaman ni Monet na naglakad ito at huminto sa likod niya. Nahigit naman niya ang hininga, lalo na nang bumulong ito sa kanyang tenga. Bago humarap dito ay tinulak na niya ang mukha nito gamit ang palad. Huwag kang ang feeling dyan. Inilayo niya ito. Ikaw nga itong nagsabi na fake wife lang ako, di ba? Nakita niyang natigilan ito. Tuwid niya itong tinitigan sa mga mata. Hindi pa umuuwi ang ate mo. So? Anong so? Casual itong tumalikod, nagtungo sa walk-in closet. That's not new. She loves to party. Sagot nito. Kahit na. Babae ang kapatid mo. What do you want me to do then? Inis nitong tanong. Nakabihis na nang lumabas. Hanapin o kaya sunduin mo siya. Casual na sumadlak sa sofa si Tony. Hinawakan ng remote control at tinapat sa napakalaking telebisyon. Siya naman ang nakapahalang ang mga braso na humarang doon. Tiningala siya nito. Magagalit lang yun kapag ginawa ko yan. Why do you even care? Abay! Dagdag nito pero ang mga binti naman ang pinangharang niya. Seryoso siyang tinitigan ng asawa. Get out! Malalim nitong sabi. Magkapatid kayo. Dapat inaalagaan yung isa't isa. We're not kids anymore. Kayang-kaya na namin ng sarili namin. Kaya umalis ka na dyan. Kapag nawala ang daddy mo, ikaw ang dapat na protekta sa kanya. Padabog nitong ibinaba ang remote. Gigil na ibinaling ang atensyon sa ibang dako. Dapat mas inuunawa mo siya. Patuloy niya. Nang hindi kumikilos ang asawa ay kinuha ni Monet ang bag. Where are you going? Kung ayaw mo, ako mag-uwi sa kanya. Napangiti ito ng sarkastiko. Do you think it's that easy? I'm telling you now, she's not easy to handle. Sunod-sunod na wika nito. Seryoso naman itong nilingan ni Monet. Hindi ako uuwi nang hindi ko siya kasama. Naibaba ni Tony ang kamay nang lumabas ng kwarto ang asawa. Bakit mantigas ng ulo niya? Naitanong nito sa sarili. Kasalukuyang lulan sa backseat ng kotse si Monet. Nakasilip siya sa bintana kung saan tanaw ang mga nakaparadang kotse. Tabi-tabi lang doon ang bar na madalas puntahan ng hipag hanggang sa makita niya ang kotse nito. Pakihinto ho, Manong! Utos niya bago mabilis na bumaba ng sasakyan. Hindi na niya hinintay na pinasama sa kanya ang sekretaryo na personal na bodyguard. Nauna na siyang pumasok sa maingay at magulong exclusive bar. Hindi na makatayo si Criselda sa kalasingan nang mabangga nito ang isang babae. Hey! Watch out, girl! Tinulak ito ng estranghera. Did you just push me? Lasing na balik na tanong nito. Yes, because you're stupid. You step on my new stilettos. Nakangising tiningnan ni Criselda ang tinutukoy nitong branded na sandals. I bet that's your first time to have it. What did you say? Buisit na tanong nito. Nagsabi ko, hindi bagay sa iyo ang stilettos mo. Agad na sinampal si Criselda ng babae. Nagsabunutan ng dalawa hanggang sa pagtulungan ng kapatid ni Tony ng mga kaibigan ng babae. Napako ang mga paa ni Monet nang nasa dance floor ay matanaw niyang pinagtutulungan ang kanyang hipag. Galit ang mga mata niyang tinupi ang manggas ng polong suot. Hoy! Sigaw niya. Napalingon sa kanya ang lahat. Bakit pinagtutulungan yung hipag ko, ha? Lumaki ang mga mata ng mga babae. Ganon na rin si Criselda nang makita ang pagtakbo niya at pagsipa. Mabilis na kumilos palayo rito ang mga estranghera. Ayos ka lang ba, ate? Agad niyang nilahad ang palad sa kapatid ng asawa. Tinanggap naman ito yun bago sabay nilang hinarap ang mga babaeng susugurin sila. Kasunod ang mga tila kasama nitong lalaki. May isa na akmang lalapit sa kanyang hipag na agad niyang hinarang. Tinulak siya nito dahilan para mauntog siya sa dingding. Monet! Agad na inalalayan siya ni Criselda na sandaling mapapikit. Nang makita ang palapit pang mga lasing ay naghawak kamay sila. Bago pa makalapit ang isa sa kanila ay tumalsik na ito. Sabay-sabay silang napalingon sa kung sino ang sumipa sa estranghero palayo.
Tony! Bulalas ng dalawa habang nakangiti. Humarang ito sa kanila bago humarap sa kakatayo lang na lalaki. Don't you know them? Sino ba sila ha? Ulit ng nakangising lalaki. She's my sister and my wife. Sagot ni Tony. Akma palang susunggaban siya nito ng suntok ng alertong harangi ng mga personal niyang security. Ang ilan ay inescortan sila palabas ng bar. Sa bahay ay tahimik silang umuwi. Hawak ni Monet ang ulo nang tanungin ng hipag na tila na wala ang lasing. Bakit nandun ka sa bar? Napahinto naman siya bago ito nilinga. Pumunta ako doon para sunduin ka. Mabuti na lang at naabutan kita. Sagot niya. Nakita niyang nangilid ang luha nito. Kapag wala kang kausap, hindi mo na kailangang umalis. Nandito ako. Handa akong makinig sa'yo at ang kapatid mo. Pati na rin ang daddy mo. Kumusta ang ulo mo? Tanong ng hipag. Ayos lang. Mas matigas to kaysa sa dingding na yon. Sagot niya. Ngumiti naman si Criselda. Thank you, Monet. Aakyat na ako. Tumango naman siya. Nang makaakyat ito sa hagdan ay pagod siyang umupo sa sofa sa sala at sinapo ang ulo. Ay, naisahan ako ng lalaking yun ah. Reklamo niya bago tiningnan ng palad na may kaunting dugo. Napatingin siya kay Tony nang lumapit. Let me see. Basta na lang nitong hinawakan ng ulo niya pagkatapos ay may lumapit sa kanilang kasambahay. Inabot nito ang medical kit. Sandaling ginamot nito yun at nilagyan ng kapirasong benda. You think you're a superhero? Tanong nito, hindi ko kailangan maging superhero para iligtas ang ate mo. Marahang tiningala niya ang natahimik na katabi. Matulog na tayo. Tumindig si Tony. Hinawakan siya sa mga kamay para itayo. Wala siyang nagawa kundi ang magpatianod. Nang makarating sa kwarto ay basta na lang itong humiga. Siya ay nanatiling nakatayo ng silipin nito. What? Napakurap siya nang sunod-sunod ng hampasin ni Tony ang katabing pwesto sa kama. It's late. Let's sleep. Tabi tayo? Oh, ayaw mo? Napangiti siya ng alangan. Mabilis na bumangon si Tony at lumapit sa kanya. Impit ang pagsigaw niya nang buhati nito siya papunta sa kama at maingat siya nitong inihiga. At habang nakatitig ay nakadukwang na asawa ay seryosong nagtagpo ang mga mata nila. Rinig na rinig ni Monet at nagsimula ng pumintig ang puso niya. Nang akmang lalapit pa ito sa kanya ay mabilis siyang kumilos. Kinuha ang unan at itinakip sa mukha nito. Napangiti naman si Tony. Pinakiramdaman ni Monet ang asawa at nang gumalaw ang kama ay maliit siyang napangiti. Akma pa lang siyang tatalikod nang pigilan ng braso ng katabi at nang bumaba ang tingin ay naroon iyon at nakapulupot sa kanyang tiyan. It's so peaceful to sleep beside you. Mahinang sabi ng nakapikit na si Tony ng sulyapan niya. Hindi na siya tumutol pa dahil ganun ding kapayapa ang kanyang pakiramdam. Kinaumagahan ay tulak-tulak ni Monet ang wheelchair ng biyanan. Dinala niya ito sa harap ng dining table. Naramdaman niyang natigilan nito dahil naroon ang dalawa nitong anak. Tara na ho, kumain na tayo. Tanong niya dito. Wala sa loob itong tumango. Dinala niya ito sa gitnang silya. Siya ay umupo sa tabi ng asawa. Natahimik sila habang ang mga mata ni Anton ay hindi makapaniwala na nakatitig sa mga anak nito. Salamat at nakasama ko ulit kayo sa agahan. Simula ng biyanan. Kumain na tayo. Dagdag nito habang nakangiti. Nilingan ni Monet si Tony. Itinaas nito ang dalawang kilay para magtanong. Ninuso naman niya ang mga pagkain. Huminga ito ng malalim bago kinuha ang plato na may kanin at pinaglagyan ng ama. Mas lalong umaliwalas ang mukha ng matanda. Ipinaglagay din ito ng kapatid na bakas ang pagkagulat sa mukha. Napangiti na lang din ito ng maliit. Salamat. Anya sa huli at siya naman ay naglagay ng plato sa asawa niya. Tanging kubyertos lang ang maririnig sa hapag kaya si Monet na ang bumasag sa nakakaasiwang katahimikan. Napururi naman ang kwentuhan ng mesa nang maging kahit papaano ay komportable na ang lahat. Nang matapos ay nagsalita si Anton. Pwede ba nating ituloy ang kwentuhan sa garden? Tanong nito. Oo naman ho. Siya ang agad na sumagot bago nakangiting tiningnan ng dalawa. Nauna sa garden ang biyanan, tulak-tulak ng nurse ang wheelchair. Siya naman ay humarap sa magkapatid, iginiya ang mga ito palabas. Nang makaupo ang mga ito at magkakaharap ay sadya siyang nagpaalam. Kukuha lang ako ng maiinom nyo.
Nagmamadali siyang pumasok muli sa loob. Sinarado niya ang glass wall pero sumilip ng kapiraso para panoorin ang mag-aama bago napangiti. Sa tagal ng panahon, ngayon lang tayo nagsama-sama ng ganito. Saad ni Anton. Nagkatinginan ang magkapatid. Unang umiwa si Tony. You're right, Dad. Sagot niya. Thanks to your wife. Napatingin siya sa ama. She's the one who did all of this. Tumango siya at ngumiti. Nilingaw nito ang tahimik niyang kapatid. Kumusta ka, Crisel? Tagal nating hindi nagkamustahan. Laging tungkol sa trabaho ang pinag-usapan natin nun. Nakita ni Tony ang mga luha ng nakakatandang kapatid. I'm always trying to be okay, Dad. Nababasag nitong tugon. Sabi ni Monette, kapag kailangan ko ng kausap, other than her, you're there for me, and Tony as well. Sinalubong ng kapatid ang mga mata niya. You can run to me and my wife anytime. Tumulo ang mga luha ni Griselda sa narinig. Nanginginig na inabot ni Anton ang dalawang kamay sa dalawa niyang anak. Ang lalaki niyo na nga. Ang dami kong nasayang na pagkakataon at panahon. Kung kailan ako pahihirapan ng sakit ko doon ko pa napagtanto na mas mahalaga kayo kaysa sa pera na kinita ko. Patawarin niyo ako mga anak. Alam ko na wala akong karapatan na humiling sa inyo ng panahon dahil pinagkait ko yun sa inyo. Pero kahit sandali lang, sa mga natitira kong oras, samahan niyo ako. Unang tumayo ang umiiyak na si Griselda bago yumakap sa ama. Of course, Daddy. We will stay by your side. Pigil ang mga luha ni Tony nang lumapit sa ama at sa nakakatandang kapatid. Sapat na yun para maramdaman ang pangungulila ng buong pamilya. Napangiti ang may luhang si Monette habang pinapanood ang mga ito. Masarap sa pakiramdam na makita ang mga itong naging bukas ang puso para sa isa't isa. Tuluyan niyang iniwan ang mga ito. Napatingin siya sa nurse na maluha-luha rin na nanonood. Ganun na rin ang sekretaryo na si Marcelino na agad yumuko. Kamusta ang kalagayan niya? Naroon sila sa sala at magkakaharap. Hindi na po iniinom ni Sir mga gamot niya. Malungkot na sagot ng nurse. Ma'am Monette, sa huling check-up po ni Sir, ang sabi ng doktor, kumalat na ang cancer sa katawan niya. Pagbibigay pa nito ng alam. Wala na talagang ibang paraan. Umiling ang dalawang kaharap niya. Kahit anong gamot o kahit na sinong doktor? Hindi siya sumusuko sa mga tanong niya. Muling umiling ang mga ito. Nilingan niya ang garden kung nasaan ang mag-aama. Siguradong masasaya ang mga ito kung gagaling ang daddy ng mga ito. Dahil ibig sabihin lang nun ay masahaba ang panahong magkakasama sila. Pero kung wala talagang lunas ang sakit nito, kahit sana ang lungkot ng biyanan ay mawala bago ito tuluyang mamayapa. Sa mga nakalipas na araw ay mas naging malapit ang mag-aama. Tila naglaho ang mataas na pader na nakaharang sa mga ito. Naging mas malapit din si Monette at Tony sa isa't isa. Hindi na kailangan magpanggap pa bilang mag-asawa. You're starting again, Crisel. Rinig ni Monette ang boses ni Tony mula sa dining room. Kahit pa nasa sala pa lang siya. Nilingon niya ang biyanan na nasa entrada ng bahay at nakatanaw sa malayo. Ano bang problema mo sa pag-iinvestan ko na bar? Crisel, that's my money anyway. Patuloy nito. Bahagyang sumilip si Monette. Naroon ang magkapatid at magkaharap. Hindi mo pwedeng basta nalang sayangin ang pera ni Dad. Sa business ko dadali na makukuha ko. Ang hirap kasi sa'yo, wala kang bilib sa akin. Nagtatalo na naman ba kayo? Napunta ang tingin ng mga ito sa kanya. Ano bang nangyayari? Patuloy niya nang lumapit. Walang kumibo sa mga ito kaya sinulyapan niya ang hipag. Bumuntong hininga si Griselda bago tumingin sa ibang dako. I'm sorry, Monette. Ito kasing asawa mo eh. Really? Now? Putol agad ni Tony. Wala kang tiwala kung saan ko dadali ng pera na mamanahin ko. Kaya gusto mo sa'yo lahat mapunta. Tumayo at umalis ang hipag. Napatingin siya rito. Tungkol na naman ba sa manang pinag-uusapan ninyo? Problemado nitong hinawakan ng noo. Akala ko ba? Kusang natigilan sa pagtatanong si Monette. Siguro nga'y mahal na mga ito ang ama pero hindi pa rin nawawala ang interes ng asawa at ng hipag sa pera. Pailing-iling siyang umalis. Nasundan naman ito ng tingin ni Tony. Kinaumagahan ay nagising sila sa sigaw ni Nurse Jelly. Pare-pareho silang nagmamadaling bumaba ng hagdan at doon nila nalaman ang masakit na balita. Wala na si Anton. Wala na ang ama ng magkapatid at ng kanyang biyanan. Masakit pero pakiramdam nila'y wala silang pagpipilian kundi tanggapin ang nangyari.
Umiiyak na sinulyapan ni Monet ang magkapatid na hindi magawang yakapin ang isa't isa dahil nananatili itong may sama ng loob. Kitang-kita niya ang luksa ng mga ito sa mga nagdaan na araw hanggang sa ilibing ang ama nito. Nang makabalik sila ay pare-pareho sa bahay ay naabutan nila roon ang abogado. Sabay-sabay silang natigilan. I'm Attorney Morales, ang lawyer ni Mr. Antonio Cervantes. Unang-una, nakikiramay ako sa pagkawala ng daddy ninyo. Narito ako para sabihin ang last will and testament niya. Ayon kay Mr. Cervantes, ang lahat ay iniwan niya sa inyong pangalan. Mr. Antonio Tony Cervantes III, Criselda Antonia Cervantes, at Mrs. Monet Marie Candelaria Cervantes. Nasa sala ang mga ito habang naririnig ang abogado, habang ang tanging nasa isip ni Tony ay ang mukha ng ama. Ang mga panahon na pinagsamahan nila na kahit maikli lang ay hindi maipagpapalit sa mana. Hindi siya nakatikis kaya mabilis siyang tumayo. Napatingala na naman sa kanya ang abogado. May problema ba, Mr. Cervantes? Napatingin sila kay Criselda. I'm sorry, Dad. Iyak nito. Nagtungo siya sa kapatid. Tumayo ito na niyakap naman niya. I'm sorry to Tony. Ayos lang na wala akong makuha. Kahit ano, basta nandito si Daddy. Mas naging emosyonal ito. Tumango naman si Tony na may luha na rin. I'm so sorry to ate. I should let you. Na mas mahalaga kayo ni Daddy. Kahit na ito pang kapalit. And that I will always be your little brother, no matter what. Tony, mas hinigpitan niya ang yakap sa kapatid para iparamdam na hindi ito kailanman nag-iisa. Pinunasan ni Monet ang mga luha habang pinagmamasdan ng nagkakaayos na magkapatid. Sinulyapan niya ang litrato ng ama ng mga ito. Siguradong masaya at payapa na kayo, Sir Anton. Anya bago humakbang na palabas ng bahay. Nagtaka ang matandang sekretaryo nang makita siya. Napatingin pa ito sa mga bag na dala niya. Saan po kayo pupunta, Mamonet? Maliit siyang ngumiti. Hindi ko kayang tanggapin ang parte ko sa mana. Sapat na ho sa akin ang maayos na silang magkapatid. Uuwi na ako sa amin. What about me? Natigilan siya sa tanong na yun. Magalang na nagpaalam sa kanila ang sekretaryo. Sa isang kislap ay nasa harapan na niya si Tony. You're just going to leave me like that? Hindi ko kayang tanggapin ang mana na galing sa daddy mo. Hindi mo ba gustong totohanin ang meron tayo? Putol nito sa kanya. You changed my life, Monet. Tinama mo ang lahat sa akin. Kitang-kita niya ang kasiguruduhan sa mga mata nito. Binuo mo ang pamilyang to bago mawala si Dad. And all I want is for us to stay as a family. Napangiti siya kasama ng luha. You showed me what really matters in this world. And that's Dad and Ate. And you, my precious wife. Hinawakan nito ang magkabila niyang pisngi. Mahal kita. Higit pa sa pera at sa mana. Akala ko ba hindi pwedeng mahulog ang loob natin sa isa't isa? Tanong niya, na ibaba nito ang mga kamay. I'm breaking the rules now, Monet. Ang gusto ko lang malaman kung mahal mo rin ba ako? Tinampian niya ito ng halik bilang sagot. Sandaling natitigan siya nito bago kinabig ang bewang niya at pinagdagpo ang kanilang labi. Marahan silang naglayo habang nananatiling magkadikit ang noo at nakapikit. Minamahal kita dahil nakita kong puso mo, Tony. I love you, Monet. At tututuhanin ko ang kasal natin. Aalagaan kita at mamahalin. Muling nagtagpo ang labi nila. Nakangiti namang nanood si Criselda sa mahal na kapatid at hipag. Bago sila